Hinamak na manugang. Kabanata 19. Tahimik na tumingin si Sung Yuluo kay Alex Dixon at nakita niya itong umiiling. Umiti siya at sinabi niya kay Jane, kung gusto mong malaman kung sino, natural malalaman mo din yan, aalis na muna ako Miss Lewis, ingat ka. Hindi ko kayang kunin ang jade na ito. Ibabalik na sana ito ni Jane Lewis nang makita niyang nakaalis na si Sung Yuluo sa looban. Tahimik ang bakuran. Napatingin ang lahat kina Jane Lewis at Alex Dixon. Nagkibit-balikat si Alex Dixon at sinabing, di ba sabi ko? Hindi ko ninakaw itong jade. Tumingin si Mark Lewis kay Alex Dixon na may masamang tingin at sinabing, hindi mo ba narinig? It's young master from the Dixon family who fell in love with Jane. Tinulungan mo pa talaga siyang magbigay ng regalo. Niloko ka ng asawa mo, at ikaw, sobrang duwag mo. Hinahangaan talaga kita. Umiling si Alex Dixon at walang magawang ngumiti. Ang pamilya Lewis ay talagang maikli ang paningin. Nilinaw na ito ni Sung Yuluo na young Master Dixon. Hindi ba nila alam ang young Master Dixon na sinabi niya ay ako, Alex Dixon? Sa bagay sanay na ang pamilya Lewis na minamaliit ako. Sa kaibuturan ng kanilang puso, ayaw nilang maniwala na ako ang young Master Dixon na iyon. Ayos lang. Kung yan ang gusto niyong mangyari, dahan-dahan ko kayong paglalaroan. Sa oras na ito, nagsimula na ang pamilya Lewis na mag-isip ng mga ideya. Biglang naramdaman ni Old Lady Lewis na ito ay isang magandang pagkakataon. Ang pamilya Dixon ng Yan Capital, ang young master ay nagustuhan si Jane Lewis. Ito ay isang magandang kapalaran na hindi nila mapapanaginipan. Kung maaari silang bumuo ng isang alyansa sa pamilya Dixon, ang Lewis family ay maaaring maging numero 1 pamilya sa Jinling. Sa oras na iyon, ang isang maliit na pamilya tulad ng pamilya Wang at Wang Yifeng ay magiging wala. Hindi man lang nila may kumpara sa isang buhok ng pamilya Dixon. Sa pag-iisip nito, agad nang umiti si Old Lady Lewis. Nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Jane Lewis at nagtanong, Jane, kailan mo nakilala ang young master ng Dixon family sa Yan Capital? Napakalaking bagay, bakit hindi mo sinabi kay Lola? Labis ding naiinis si Jane Lewis sa inasal ni Lola ngunit buong respeto pa rin niyang sinabi ang totoo. Lola, wala talaga akong kilala na young master ng Dixon family sa Yan Capital. Hindi mo siya kilala. Umisi si Old Lady Lewis at sinabing, hindi mo siya kilala. Bakit pumunta dito si Mr. Sung para bigyan ka ng regalo? Tapos binigyan ka pa niya ng ganoong kamahal na jade. Habang nagsasalita siya, napabuntong hininga si Old Lady Lewis at namumula ang mga mata, kasalanan ko ang lahat. Kadalasan, masyado akong mahigpit sa iyo at napabayaan ko ang pagmamalasakit ko sa iyo. Naramdaman mo ito kaya lumalayo ka sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Ikaw noon pa man ay paboritong apo ni Lola. Baby ni Lola. Nang marinig ito ni Megan Lewis, nagalit siya kaya sumumpa siya sa kanyang puso. Masyadong magaling si Lola sa pambabolo ng kapangyarihan di ba? Nang nakipag-ugnay siya kay Wang Yifeng, hinawakan din ni Lola ang kamay ko at sinabi ang parehong bagay. Noong panahong iyon, sinabi pa niyang walang kwenta ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jane Lewis at ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagpakasal sa isang basurang tulad ni Alex Dixon. Sinayang lang niya ang mukha niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nang nabalitaan niyang na may hindi pa malinaw na relasyon si Jane Lewis sa young master ng Dixon family sa Yan Capital, nagmamadali agad siyang sumipsip kay Jane Lewis kahit walang kahihiyan. Sa ganoong katandaan, talagang kasuklam-suklam ang kanyang ginawa. Alam din ni Jane Lewis ang tunay na pakay ng matandang ginang, kaya muli itong nagpaliwanag ng seryoso, Lola, wala po talaga akong kakilala na young Master Dixon. Binigo ko po kayo. Pasensya na po. Kumunot ang noo ni Old Lady Lewis at tinawag ang ina ni Jane Lewis na si Helena, at sinabing, aking bat-ihing manugang. Kailangan mong gabayan ng mabuti si Jane. Maraming tao ang nag-iisip ng iba't ibang paraan ngunit hindi nila magawang makakuha ng pabor sa pamilya Dixon sa Yan Capital. Sa napakagandang pagkakataon na ito, huwag kang magtampo sa akin, at huwag magbiro sa iyong kinabukasan. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin ulit siya kay Alex Dixon at malamig na sinabi.
Para kay Jane, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang mabilis na hiwalayan ng walang kwentang basurang ito at muling magpakasal sa Dixon family sa Yan Capital. Sa oras na iyon, hindi lamang siya magiging young madam ng isang malaking pamilya, tapos ang ating pamilya na Lewis ay magkakaroon din ng pagkakataon na makasunod sa kanya. Malaking benepisyo ang makukuha ng pamilya dito. Hindi ba win-win situation ito? Natuwa agad ang mga tao sa looban. Kung talagang makakapag-asawang muli si Jane Lewis sa Dixon family sa Yan Capital, hindi ba lahat ay makakapagtrabaho ng ilang dekada ng mas kaunti? Hindi napigilan ni Mark Lewis na matawa din. Kung makakapag-asawang muli si Jane kay young Master Dixon, ang ating Lewis family ay maituturing na may kakayahan ng tanggalin si Alex Dixon, na basurang ito. Pagkasabi niyon ay tumingin siya kay Alex Dixon ng pag-alit at nakangiting nagtanong, "Alex, masarap ba ang pakiramdam mo na pinagtaksilan ka ng asawa mo?" Ha 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 ha. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, "Kuya Mark, niloko man talaga ako ng asawa ko, at least pinakasalan ko si Jane. Ikaw, balita ko noon pa man gusto mong maging matrilocal son-in-law para sa Wang family. Pero hindi ko gusto na matulad sa'yo. Kung ganun Mark hindi ka kasing galing sakin." Nang marinig ito ni Mark Lewis ay parang sinundot ni Alex Dixon ang kanyang kahinaan, at namula ang kanyang mukha. Ito ay isang bagay na palagi siyang kinukutya. Noong kasama ni Meghan si Wang Yifeng ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ay nakilala ni Mark Lewis ang kanyang nakababatang kapatid sa pamamagitan ni Wang Yifeng. Sa oras na iyon, gusto niyang mapalapit sa pamilya Wang at tuwang-tuwang habulin ang nakababatang kapatid na babae ni Wang Yifeng, ngunit ang nakababatang kapatid na babae ni Wang Yifeng ay walang pakialam sa kanya, at tinanggihan siya ng ilang beses ng sunod-sunod. Nadama ng nakababatang kapatid na babae ni Wang Yifeng na si Mark Lewis ay walang kakayahan. Walang kahihiyang sinabi ni Mark Lewis na handa siyang magpakasal sa pamilya Wang, at sinabi pa niyang handa niyang hayaan ang kanyang mga magiging anak na magkaroon ng apelyido ng Wang. Ngunit kahit na ganoon, hindi siya nagustuhan ng Wang family. Napag-usapan pa nila ang mga imposibleng bagay na sa tingin niya ay imposible. Hanggang ngayon, kinukutya pa rin si Mark Lewis ng mga taga-Jinling. Nang marinig niya na si Alex Dixon, isang walang kwentang tao, ay nang ahas na ilantad ang kanyang kahinaan, galit na nagmura si Mark Lewis. "Basura ka. Anong karapatan mo para kausapin ako pabalik? Panuurin mo akong punitin ang bibig mo ngayon." Pagkasabi noon ay sasalakay na sana si Mark Lewis. Biglang tumayo si Jane Lewis sa harap ni Alex Dixon. Tinitigan niya si Mark Lewis sabay sabi, "May lakas na loob ka pa talagang saktaan ang asawa ko. Sige subukan mo." Galit na sigaw ni Old Lady Lewis sa mga oras na ito, "Tumahimik. Ano ang nakukuha mo sa pagsisigaw? Paano kung matakot mo si Jane? Kung sinisisi tayo ni Master Dixon, kaya mo ba?" Nang makitang pinagalitan siya ng kanyang lola, hindi agad nang ahas si Mark Lewis na nagpadalos-dalos at mapait na umatras ng ilang hakbang. Nakita ni Meghan Lewis ang engagement bangkit niya na ang naging pangunahing tauhan ay dahilan kay Jane Lewis. Hindi niya napigilan ang mukha na sumama ang loob at sinabing walang gana, "Kung talagang makakapag-asawa muli ang kapatid ko kay young Master Dixon, hindi yun masama. Pero kung siya ay itakwel dahil pinaglalaroan lang siya ni young Master Dixon ito ay isang problema." Ang mga salitang ito ay naging dahilan ng pagkunot ng kanilang mga kilay ng lahat ng naroroon. Sa pagkakataong ito, muling sinabi ni Meghan Lewis, "Everyone, pag-isipan niyo ito. Sa status ni young Master Dixon, kahit na gusto niya talaga ang kapatid ko, papayag ba ang pamilya niya na pakasalan niya ang kapatid ko? Dapat alam ng lahat, sitwasyon sa pamilya natin. Kumpara, sa pamilya Dixon, napakalaking pagkakaiba iyon. Kaya naman, sa palagay ko, kahit na handang isakripisyo ng kapatid ko ang sarili kay young Master Dixon. Natatakot ako na walang anumang resulta sa huli, oras na, hindi ba matatawa ang Lewis family?" Tubhang ayaw ni Meghan Lewis na makitang ikasal si Jane Lewis sa dakilang young master ng Dixon family sa Yan Capital. Gusto lang niya na protektahan ni Jane Lewis si Alex Dixon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa paraang ito, siya ang magiging pinakapangako na anak ng Lewis family. Siya ay palaging may kakayahan kaysa kay Jane Lewis.
Nagulat si Old Lady Lewis at biglang naramdaman na may sense ang sinabi ni Megan Lewis. Ang kasal ay tungkol sa lakas. Ngunit ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang pamilya ay masyadong malaki at ito ay nakatakdang maging napakahirap na magkaroon ng anumang resulta. Medyo nagalit si Jane Lewis sa sarkastikong sinabi ni Megan Lewis at sinabing nakababatang kapatid, "Huwag kang pabulag-bulagan na nag-aalala ka sakin. Tiyak na hindi ko hihiwalayan ang bayaw mo at mag-asawang muli ng ibang tao, para makasigurado ka." Nang marinig ito, napuno ng galit ang puso ni matandang Ginang Lewis. Napakawalang kwentang babae. Noong una, naisip niya na kahit na hindi mapapangasawa ni Jane Lewis si young Master Dixon, kahit papaano ay makakamit niya ang kanilang mga mali sa pagiging manliligaw ni young Master Dixon. Hindi niya inaasahan na walang kwentang babae na ito ay talagang nanaisin na manatili sa basurang ito, si Alex Dixon, upang protektahan ang kanyang kilanisang puri. Ito ay tunay na lampas sa pagpapatupad. Itinabi niya ang mga nakakabigay puri na salita na ginamit niya para purihin si Jane Lewis at naiinis na sinabi, "Ang daming nangyari ngayon, lahat ng ito ay dulot ng pamilya mo. Ang aking Lewis family ay palaging malinis. Hindi ko alam kung paano kami lumaki, ikaw. May asawa na ang ganyang apo at nanliligaw pa sa labas. Kung kumalat ang tsismis na ito, hindi ba't isa itong kahihiyan sa ating Lewis family?" Abangan ang susunod na kabanata.